these are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest actually of along the Bicol River. Alam naman natin, ito basin. At maraming mga construction, hindi lamang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng tubig, kaya naging mas grabe. Isa pang bagay, yung nagsiltation talaga ng husto. Kaya kung titignan ninyo, napakababaw na nitong ilog na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Lenny is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha, and dyan na rin yung effect ng climate change. Kaya this is what we are trying to remedy. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. But tawag nila yung retention pond para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is may Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin, ay kailangan natin mahuli, dapat ma-collection na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil, again, as Mayor Lenny was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So wag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, down the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit na binabalik-balikan. Okay? All right. Mr. President, flood control issue. Nakikita po ang visit niyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging alliance and Naga City? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Sabi ko kasi na No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already instructed the Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day, 700 centimeters of rain in one day. Ano yung katumbas ng 6 na buwan yun? Kumpas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant, and that's why it became critical. So we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So we will get to that. Aabot din tayo doon. Again, politics. Nothing really. That's her choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking. What we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. We don't change. Whatever kung sinong, it's not only here kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government. I have great sympathy for the situations of local government, the different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help.
There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. All right? Sige. Oh, well, I'm sure we will inspect it when it's further when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because yun ang. In fact, many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon nakita, marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung baha. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Good morning. Panayam si ICI Chairman Andres Reyes at sinabi niya, the ICI will fight to the very end if allowed. At sinabi din po niya, they could have done more if the commission had members. Hindi ba para naghihintayan, Yusek, ang ICI at ang Pangulo? Sabi niyo kasi, sabi ng Pangulo, the ICI is an independent commission. It's up to them if they want to continue and the President will support that decision. Ang sinasabi naman ni Justice Reyes ngayon, they are willing to fight if allowed. Yes, kaya nga po, sila yung nag-submit na ng kanilang report at kung ano po ang magiging desisyon po ng Pangulo dito, kung dapat pa po bang ituloy o hindi, dapat po silang magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho, hintayin na lamang po natin ang magiging anunsyo ng Pangulo. Pero sa ngayon po, wala pong pagpipigil, patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ICI. But has there been a meeting already between the ICI and the President? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam ay wala pa po sa ngayon. At ang report po na to ay nabasa na po at pinag-aaral mabuti kung ano po ang susunod na hakbang. Sa tingin ba ng Pangulo, Yusek, the ICI has already accomplished its mission as envisioned when the President issued EO 94? Wala pa po tayo masasagot patungkol po dyan dahil patuloy po yung pag-aaral sa ginawang report po ng ICI. Thank you. Susunod na tanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Oh, ay ma'am, follow up lang din po. Ma'am, you mentioned medyo makapal yung report. May we know how many pages po ito? And bago po ba ang SONA ng Pangulo this coming SONA niya, matatapos na po o makakapagbigay po ng report ang palasyo? Sa atin pong pagkakaalam, wala po akong personal na kopya. Ito po ay halos 1,000 na pahina. At kailangan pong aralin, busisiin mabuti. Hindi po kasi ito basta parang nobela lamang na babasahin at magkakaroon na agad ng reaksyon. So, kailangan pong aralin mabuti para po maging reasonable at tama ang magiging desisyon po ng Pangulo. May follow-up question po si Maricel Halili. Yusek, good morning. Do we have a timeline kung kailan natin makukuha yung resulta nitong pag-aaral sa report? Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin sa ating pagkakaalam. Pero hindi ko sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Sa akin lamang pong pagkakaalam, most probably by February meron na po. And ano po yung aasahan natin na pwedeng ibahagi ngayong buwan ng Pebrero? Especially marami rin po kasi yung naghihintay ng resulta kagaya po kung ano nang nangyari kay Zaldico. Wala pa po ako sa ngayon na mabibigay sa inyo dahil hindi pa rin po ibinibigay sa akin kung ano ang resulta ng pag-aaral na ito. Kapag ka po meron na, ako rin po naman na mag-aanon sa inyo. Sorry. Ayun po, si Ivan may... Sorry, ipurso ko lang yung point na dun sa hindi pa pala nagmi-meeting. Hindi ko ba nagpapakita ito na this is not urgent as far as the President is concerned? Kasi he could have easily called for a meeting between him and the Justice Reyes para mas madaling madesisyonan kung ano man yung kailangan desisyonan if the ICI should continue or should cease operations. Wala man po kasi nagiging gap sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin po nagtatrabaho ang ICI. Nakapagbigay nga po sila ng report at nagkatatrabaho din po. Ayon din po sa Ombudsman. Sila din po ay nagpapatuloy sa kanilang pag-iimbestiga. Tandaan po natin, marami na po kasi naisumite ang ICI sa Ombudsman at sa DOJ. So yun po nga dapat ang dapat ating hintayin kung ano po ang magiging resulta kung may maisa sa papang mga kaso. Justice Reyes himself said that they could have done more if the commission had members. Yan po siguro ang nilalaman ng kanilang report at yan po ang pag-aaralan ng Pangulo. Salamat. Okay po, next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, yung anti-dynasty bill, maisasama na ba ito sa SONA ni Pangulo Marcos? Since
meron na rin statement ng mga taga-kongreso na minamadali na rin nila yung anti-dynasty bill to become a law. Maganda pong senyales yan kung kanila po ito minamadali dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Sa ating pong huling meeting, yung LEDAC po ay nasabi po nila na sila po ay nagsasagawa ng public consultation. So hintayin po natin kung gaano po magiging kabilis ang pagtatrabaho po ng ating Kongreso at para maisumiti nila ang binalangkas na bill para sa Pangulo at para maaral po ito. Pero chances of mentioning that by the President sa SONA, malaki ba ang chance? Yusek? Hindi natin masasabi sa ngayon. Mahirap mangako. Yusek, on other matters tungkol kay VP, yung maagang declaration niya para tumakbo sa 2028. Does the palace see this as a moment of truth para malaman kung sino yung mananatiling kaalyado ng Vice Presidente and sa kabilang banda, malalaman din naman natin yung mga hindi bibitiw sa administrasyon? Ang ganyan pong pananaw, hindi po ito ang pananaw ng palasyo. Irrelevant po ang pagdideklara ng Vice Presidente na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Bakit irrelevant? Hindi po yan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangan magwatak-watak ang Pilipino. Ang mga kababayan na po natin, lalong-lalo na po yung mga leaders at mga public servants, hindi po dapat nagkakampihan sa ngayon. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang issue sa baha, maiangat ang employment rate ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Yan po ang dapat na inuuna na solusyonan ng ating gobyerno. At ang pagkakampihan, hindi po ito napapanahon. So that's why it's irrelevant. Wala silang Yusek. Para sa reaksyon sa patuloy na depensa ng Duterte camp kaugnay ng continuous claim that the ex-president was kidnapped. Tayo nga po yung lubhang nagtataka dahil patuloy nila itong ginagawang naratibo. At ang purpose lamang nito ay sirain at ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. At ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. At ito pa ang sinabi niya, and I quote, assuming it's, referring to warrant, assuming it's true, why did I do it? For myself, for my family, for you and your children, and for our nation. If it is truly my fate in life, it's okay. I will accept it. They can arrest me, imprison me. He was not scared of the ICC and told it to hurry up on its investigation. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpa-aresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Salamat po, Yusek. Susunod pong magtatanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Political scientist Antonio Contreras said that if the elections were held today, a Leni presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the palace po? And is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhestyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst, kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, katulad ng ating sinabi kanina, kung ano man ang dahilan ng Vice Presidente sa kanyang pag-aanunsyo, it doesn't matter. It doesn't matter at all sa ngayon
Dahil hindi po yan ang focus ng Pangulo. Ang focus ng Pangulo, magtrabaho, hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksyon. Susunod pong magtatanong, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Other matters lang po. May movement na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, possibly next week. Kung sakali po, pang 8th straight week na po ito ng oil price hike. Ano po ang posisyon ng palasyo sa mga petition po ngayon para sa fare hikes ng mga drivers at operators na inaaral din po ngayon ng LTFRB? May bago po bang directive ang ating Pangulo hinggil po dito? Opo, nakausap din po mismo natin ang pamunuan po ng LTFRB, si Chairman at Attorney Vigor Mendoza, pati po si DOTR Secretary Banoy Lopez. Sa ngayon po ay may hearing na nagaganap, pinag-aaralan mabuti kung magkakaroon ng fare hike. At ayon naman din po sa LTFRB, patungkol po sa hinihiling ng mga jeepney operators and drivers, mukhang hindi pa po napapanahon, premature, dahil po meron pong provisional fare increase sa halagang 1 peso at ayon sa kanilang computation, itong provisional grant na ito na fare hike na 1 peso ay nako-cover pa po ang fuel cost para sa jeepneys. At ayon din po sa sinabi ni Chair Mendoza, ang hiling naman din po ng mga jeepney operators at ng jeepney drivers ay hindi particular sa fare hike, kundi para labanan yung kolorum. At katulad ng ating inireport kahapon, nilalabanan po especially ang proyekto po ng LTO ni ASEC Lacanilaw, nakakahuli po sila ng mga kolorum. At pero ang priority po ngayon ng LTFRB kung magkakaroon po ng fare hike ay ang mga buses dahil wala po silang temporary fare hike. So yun po, ang priority po nila ay ang pag-uusap tungkol sa pag-increase ng pamasahe sa mga bus.